Magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating programang My Morning Manna with Pastor OG. Maging sa ating mga kapatiran sa Pentecostals of Jordan, magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng mananampalataya sa buong Pilipinas. Magandang umaga po at sa buong mundo. At sa lahat po ng ating mga followers at mga kamembro po sa ating grupong Pentecostal, yes we are, magandang araw po at maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa atin pong gawain o sa programa po natin sa araw-araw. Aklat po ng Awit, Kapitulo 36, yun po ang babasahin natin sa araw na ito. Mula po sa sulat ni Haring David, no? O sa Psalms ni Haring David. Hindi naman po si Haring David lang ang sumulat ng Psalms. Pero ang buong aklat po na ito is authored or collection of King David. Ito po ang sinabi sa chapter 36. Kasalanay nangungusap sa puso ng masasama. Sa ubod ng puso nila ay doon ito nagwiwika. Tumatangi ito sa Diyos at nitakot ito'y wala. Ang palagay sa sarili siya'y isang dakila na. Ang akala'y hindi batid ni Yahweh ang kanyang sala. Kaya yaong iniisip hindi siya magdurusa. Kung mangusap ay masama at ubod ng sinungaling, dahop na ang karunungan sa paggawa ng magaling. Masama ang binabalak, samantalang nahihimlay. Masama rin ang ugali at isa pang kasamaay, yaong laging inaakap ay gawaing mahalay. Ang wagas na pag-ibig mo o Yahweh ay walang hanggan, at ay iyong pagtatapat ay abot sa kalangitan. Matuwid at matatag ka sa tulad ng kabundukan. Ang matuwid na hatol mo'y sinlalim ng karagatan. Ang lahat ng mga tao't mga hayop na nilalang, sa tuwin ay kinukupkup ng mapagpala mong kamay. O Diyos, yaong pag-ibig mo'y mahalaga at matatag. Ang kalingay na darama sa lilim ng iyong pakpak. Sa pagkain ay sagana sa sarili mong tahanan. Doon sila umiinom sa batis ng kabutihan. Sa iyo rin nagmumula yaong lahat na may buhay. Ang liwanag na taglay mo ay sa amin umaakay. Patuloy mong kalingain ang sa iyo'y umiibig. Patuloy mong pagpalain ang may buhay na matuwid. Ang palalo'y wag tulutan na ako ay salakayin. Uwang mga masasamang gusto akong palayasin. Yaong taong masasamay masdan ninyo at nagupo. Sa kanilang binagsakan, hindi sila makatayo. Sa umagang ito ay pag-uusapan po natin ang the goodness of God. God is so good. On the other hand, on contrary, man is also so bad. Napakabuti ng Diyos. Pero ang sinusukli po ng tao ay kasamaan sa ating Diyos. Maraming mga Kristiyano na kahit gaano ka-faithful ng Lord sa kanila, naging unfaithful sila sa Lord, no? Kahit alam nila kung gaano napakabuti ng Diyos, pero sila nananatiling masama. God provide all their needs, yet they forgot to recognize that it's the Lord who's the source of everything, the author and the finisher of our faith, the provider, the beginning of all things. Kung maintindihan sana ng tao na ang Diyos pa rin ang siyang dahilan kung bakit tayo nandito. Siya pa rin ang source ng ating buhay. Siya pa rin ang source ng ating pagpapala. Siguro walang tao na mamumuhay na maging selfish. Siguro walang tao na mamumuhay na mayabang. Bakit? Kasi alam niya kung saan nanggaling ang pera niya eh. Dahil alam niya kung saan nanggaling ang pagpapalang kanyang natatanggap. Pero kung ang tao ay mag-umpisang mag-isip na dahil sa sarili niyang lakas, siya ay pinagpala, that's another thing. Magiging mayabang siya, magiging palalo siya. Kaya po, kung titingnan natin sa buhay natin, may mga pagkakataon po na hindi natin na-recognize ang kabutihan ng Diyos. Ito po ang gusto kong iparating. Kung kabutihan ng Diyos ang pag-uusapan, talagang kakaiba. Alam niyo po, ang Biblia nagsabi sa atin is, ang kabutihan ng Diyos ay nagdadala sa atin sa pagsisisi. The goodness of God leads us to repentance. Paano po nangyayari yon? Kahit may mga masasama tayong ginagawa, pinagpapala pa rin tayo ng Diyos.
kahit may mga panahon na hindi nakakalimutan natin siya, still, binibigyan niya pa rin tayo ng pagpapala. That's because God wants us to recognize that He remains good. Ngayon, halos lahat ng bagay, no, binigay sa atin ng Panginoon, pinagpala pa rin tayo, despite sa katotohanang hindi tayo naging mabuting anak sa Kanya. Nakakahiya po yun sa Diyos. At anong nangyari? It leads us to repentance. At doon ka magkakaroon ng realization na, Lord, ang buti mo pala sa akin. Bakit ako naging hindi mabuting anak sa iyo? At doon tayo mahihiya sa Diyos. At that's the reason that we will lead by this kind of conviction, this kind of the goodness of God, it will help us or lead us to repentance. What if hindi talaga mag-hearken ang tao, hindi talaga makikinig ang tao at the time that he was blessed by God? Paano kung ang tao hindi talaga makikinig ang Diyos? Kahit pinagpala na siya. Doon naman lalabas yung pagpapalo. Hindi ka pinalo o hindi, tinawag ko itong pagpapalo kasi nga it seems palo ng Diyos, no? Darating yung mga problema, mga pagsubok sa buhay. Hindi dahil gusto kang paluin ng Diyos. Tinawag ko lang itong pagpapalo kasi personal ko lang na opinion yun. At pananaw din ito ng maraming Kristiyano na pinalo ako ng Diyos. Dahil hindi tayo nakikinig sa pagpapalo. Pero actually, ito po ang dahilan bakit tayo pinalo o bakit nangyari yung mga bagay na yun. So that the goodness of God will still be revealed. Para sa pagdating ng kahirapan, sa time ng trouble, doon natin makikita at ma-appreciate ang kabutihan pa rin ng Panginoon sa buhay natin. Because in times of blessings, sometimes we don't recognize that it's God who blessed us eh. Kasi may mga panahon na kahit pinagpapala na tayo, hindi pa rin natin napapansin, kaya hindi tayo nagsisisi. Halimbawa, ganito na lang. Kung meron ka 1,000,000 sa kaban mo, at bibigyan ka ng Diyos ng 50,000, pagpapalain ka ng Diyos ng 50,000, do you think you will recognize it? Hindi. Hindi mo talaga mapapansin na pinagpapala ka ng 50,000. I will talk in terms of money, no, na sa ganun mas madali nating maintindihan. Pero kung wala ka talaga, kahit peso, wala ka talaga. At yun yung time na bankrupt ka na. And during that time, may kumato, may nagsingil sa iyo dahil babayaran mo na yung utang mo na 500, wala ka talagang pambayad. Wala ka talaga. Pero may dumating, nagbigay ng 1,000. Talon ka ng talon, tama ba? Because during that time of troubles, when you see the goodness of God, even it's so little para sa iyo, but it's so big, dahil nga, mas malaki pa kaysa kakailanganin mo. Kaya po kung tayo ipapaluin ng Diyos, hindi po gusto ng Panginoon na para magkuhan tayo. No, hindi. So that the goodness of God will also be revealed. Oo, siguro para sa ilan, kinonsider nila ito na pamalo mula sa Diyos kasi gano'n naman talaga mga magulang natin. No? Pag tayo nagkakasala, pinapalo tayo. Yun naman talaga ang ginagawa ng mga magulang. But in terms of God, hindi yun ang purpose ng Lord eh. Ang purpose ng Lord, para nang sa ganun, ma-recognize natin na mabuti pa rin siya despite sa mga pangyayaring yun, and it will lead us to repentance. So it's always the goodness of God that leads us to repentance. God is so good. Na sinabi po rito ng Biblia na ang pag-ibig ng Panginoon ay walang hanggan, hindi kumukupas. Ang Diyos po ay matapat sa lahat ng panahon. Despite na hindi tayo naging matapat sa Kanya, ang Diyos po ay nagmamahal sa atin. Kahit yung pag-ibig natin sa Diyos, half-half, no? Kalahati lang ibinigay natin sa Diyos. At minsan pa nga, hindi pa nga half eh. Lahat ng puso natin nabibigay na doon sa mga bagay sa mundong ito. Minsan nabibigay pa natin sa tao, hindi natin naibigay sa Diyos ng buong buo. God is so jealous. I am standing on the behalf of God. Hindi ang Diyos nagsasalita ngayon, but I am standing on the behalf of God. God is so jealous by loving the things. More than loving the Creator, we love the creation. We love the things of this world. We love the providence rather than loving the provider. I am challenging you, love God, because the goodness of God leads us to repentance. God is so good. He is beyond compare. And you have to understand, kapatid, na kung wala ang Diyos, kung wala ang awa at habag ng Diyos, saan kaya tayo pupulutin? Kung wala ang Diyos, saan kaya tayo mapupunta? It's the goodness of God that leads us to repentance. We have to repent right now. We have to come to His presence. Sabi natin, Lord, patawarin mo ako, napakabuti mo, at hindi ako naging mabuting anak sa iyo. Help me to start all over again. Consider this. You have to repent and consider the goodness of God. Ito pong muli si Pastor O.G. Solitario na muli pong magpapaalala sa atin
na sa araw-araw nating pamumuhay, kailangan natin ng tinapay ng buhay. Digest your morning manna today. God bless po at magandang araw sa inyo lahat.